Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anong man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, halalan na naman, at napansin natin na kamakailan nagkakaroon ng tinatawag na mga covenant of peace, kasunduan ng kapayapaan ng halalan. Sa tuwi-tuwi na lamang, ito ang pangunahing programa ng ating Commission on Elections, ang mapayapang halalan kuno. Ngunit alam naman natin at tahasang sasabihin ng inyong kagabay na sa lahat ng mga halalan ating nasaksihan, mula nang tayo ay nagsimulang makikibahagi sa tinatawag na eleksyon, wala pang naging malinis at mapayapang halalan. Itong tinatawag nating covenant of peace ng mga kandidato, ng mga tumatakbo sa halalan, minsan ay masasabi natin isang pagkukunwari lamang ng COMELEC. Sapagkat, ulitin natin at ating bigyang diin, wala pa tayong nasaksiyang halalan na walang nagre-reklamo ng pandaraya. Mga natatalo o nananalang kandidato nagsasabing nadaya sila sa halalan yun. Ulitin natin, mga nananalo at natatalong mga kandidato, hindi lahat pero yan ang laging lumalabas. Binaniobra ng tumilik, ng tumirik ang halalan. Ang kumilik mismo ang gumawa ng paraan, ang nagmaniobra upang mananalo ang mga kandidatong ika nga pinapaboran nila. Kung ang mga pangyayaring ito ay totoo o hindi na tayo dapat magtatalo. Pag-aralan na lamang ninyo ang mga nakaarang mga halalan sa bansa. Kung kayo ay totoong nagmamanman, totoong nag-aaral kung ano ang nangyayari sa halalan sa ating bansa. Isa pa, ang halalan, ang eleksyon ay isang kompetisyon, isang pagtutunggali. At itinuturing na ang halalan ay isa sa mga maruruming kompetisyon o labanan. Mayroong alam naman natin na may matatalo o mananalo sa halalan. Kaya dahil sa mahigpit ang laban sa politika, kailangan dito na gawin ng isang kandidato o ng mga kandidato o ng isang partido politika ang lahat ng paraan, masama, mabuti o marumi o malinis, gawin upang makamit ang panalo. Hindi natin ito mapasubalian. Hindi natin ito maaaring kontrahin na lahat ng lahat ng tumatakbo ay gustong mananalo. Bakit ka naman tatakbo pa kung gusto mo lang namang matalo? Napakatanga mo naman, napakabugo mo naman. Kaya itong peace covenant, hindi naman natin sinasabing ito ay masama. Ngunit hindi ay wala sa realidad.
Malayo ito sa katotohanan. Sa likat na sa nature na lamang ng halalan, ng tunggalian, alam na natin na mahirap magkasundo ng kapayapaan ang mga naglalabang mga kandidato. Kaya itong Covenant of Peace ay katang-isip lamang ng Commission of Election. Isang pagkukunwari, isang kaplastikan. Ang dapat gawin ng COMELEC ay ang magpasa ng mga batas ng mga alituntun. At ito ay buong katapatang ipapatupad. Sila lamang ang maaring makapag-implementa ng mga hakbang tungo sa isang mapayapang halalan. Hindi ang mga politiko, hindi ang mga kandidato. Gawin nila, gawin ng COMELEC ang tama. At tiyak ang maging tama ang halalan. Wala pang halalan. Wala pang halalan na nasaksiyan ang inyong abang kagabay na tinanggap ng mga kandidato. Lalong-lalo na. Sinasabi nila na sound gripping lang yun na mga natatalo. Hindi. May mga usok na lumalabas. Walang usok kung walang apoy. Kaya malamang na ang mga akusasyon, ang mga reklamo ng mga natatalo at hindi nagustuhan ang kalabasan ng eleksyon ay nagsasabi ng katotohanan. Ito ay maaring hindi mapatunayan, ngunit may mga matibay na mga katibayan na hindi pinapansin ng COMELEC. Kaya panawagan natin sa COMELEC, alisin na natin ang tinatawag na peace covenant. Isa lamang itong kaplastikan, isang pagkukunwari. Sapagkat ang politika ay isang larangan ng pagtutunggali na bawat isa sa mga naroon ay kailangan manalo. Ayaw magpatalo. Paano magkasundo ng mapayapang halalan ang mga gumagawa ng mga maruruming paraan upang manalo? Katanggap-tanggap ba ito sa matatalo? So sana, huwag na natin gawin ito. Itong mga peace covenant na ito. Minsan, nakaka-insulto lang. Dahil may mga bayan, may mga lugar na hindi sinisipot ng mga kandidato itong tinatawag na Covenant for Peace, kasunduan para sa isang mapayapang halalan. Mismong ang COMELEC ang dapat magpapatupad ng mga hakbang tungo sa isang mapayapa, malinis at matapat na halalan. Tayong lahat ng mga botante, nais ng isang malinis, isang mapayapa at isang magandang halalan. Walang nagnanais ng maruming halalan, magulong halalan, madayang halalan. Lahat tayo, isang mapayapa, tahimik, at tapat na halalan ang minimithi. Kaya tama na itong mga Covenant for Peace. Hindi sa masama ito. Maganda ito. Kaya lang, hindi tamang hakbang, hindi tamang paraan para magkaroon ng mapayapang halalan. Nasa COMELEC ang lahat. COMELEC ang may responsibilidad na gumawa ng paraan. At huwag gamitin ang mga kandidatong nagnanais na mananalo. Hindi magkakasundo ang magkalaban. Two poles apart, parang langis at tubig. Lulutang at lulutang ang langis sa itaas ng tubig. Ito ang tinatawag natin Covenant for Peace sa panahon ng halalan.